Happy Lord's Day po. Araw ng linggo ay tinatawag natin Lord's Day. Bakit po natin tinatawag na Lord's Day ang araw ng linggo? Kung inyo pong mapapansin sa Biblia, ginawa ng Diyos. In 5 days, ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Wala na siyang hahanapin. Nandiyan na lahat. Pagdating ng 6 days, ginawa naman niya ang tao. Kaya, bago niya likahin ang tao, kumpleto na po yung kailangan ng tao. And the 7th day, nag-rest po ang Diyos. At binasbasan ang araw ng linggo. O yung ikapitong araw. Kasi sa mga Hudyo is Sabado, sa ating mga Pilipino is Sunday. Ano po? May pinagpala ng Diyos yung linggo, kaya tinatawag nila yan Lord's Day. Kaya hindi po napapasin, pag araw ng linggo dati, walang tindahan, sarado. Kasi nga po, dapat ang mga tao pupunta sa simbahan to serve God. Kanya lang, sa dumating ang modernong panahon, yung araw ng linggo, magaling yung mga negosyante eh. Yung mga mall nila, malalaki, bukas. Siyempre, walang gagawin ng tao sa bahay, walang hanap buhay, walang trabaho. Di, mag-malling-malling na lang. Ganun po nangyari. Kaya yung tinatawag nilang Lord's Day ngayon, ay nabago na. Ay naging commercialism na po. Pinakamalakas ngayon, araw ng linggo sa hanap buhay. Bakit? Nandiyan po lumalabas ang tao eh. Pag masarap ang pagkain, sigurado dadayuin ka. Wala sa trabaho eh. Kaya ganun po. Sana wag natin makalimutan na through spirit of Christianity, Sunday is Lord's Day. At kapag nandun ka, yun ay panahon ng pagpapalain ka ng Diyos. Kasi nga po, yung ikapitong araw, binasbasan ng Diyos sa panahon niya. Okay? Tuloy na po tayo. Pero bago tayo tutuloy ng lubusan sa Bible, tayo muna ilalapit sa Panginoon Diyos upang siya po ang ating kunin na tagatulong natin, papatnubay sa atin, sapagkat yan po'y salita niya. At kung salita niya, dapat siya lang ang talagang papatnubay, wala pong iba. Po, Panginoon Diyos, sa aming Ama, isang taas, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo mula sa kasulatan, sapagkat ang salita ay mababasa namin sa Bible. Saan mo po ang isip at damdamin ng mga taong nanonood, nakikinig ng munting video ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bilang tao po, lahat ng tao nabubuhay sa mundong ito. Meron po tayong gampanin na dapat nating gampanin. Alam niyo po ba kung ano yun? Tignan po natin ang salita ni Apostol Pablo. Ang kanya pong sulat dito po sa sulat sa mga taga-Korinto. Sa unang Korinto 6:19, ito sinasabi ni Pablo, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Pansinin niyo po lahat ng tao, lahat ng katawan natin ay sa Diyos. Wala pong totoong nagmamayari sa mga katawan natin. Even tayo po, hindi po natin paghahari ang katawan natin. Ngayon, para saan yan? Yan ang tanong, para saan? Sa verse 20, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan upang may maparangalan ng Diyos. Yung katawan na ginagamit natin, dahil tayo gumagamit, kaya kung papansinin nyo kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan para paghahari mo. Pero sa verse 19, ang nagmamayari ang Diyos. Kung pinagamit ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya parang paghahari na natin. Nung araw na umupa ako ng tindahan, nagtitinda po ako sa tapat ng eskwelahan, minsan yung kapitbahay doon, kasi loko-loko yun eh. Yung bahay nila, sabi ko, hindi naman iyo yan eh, sa tatay mo yan eh, sa nanay mo yan.
Namana ng tatay mo yan, doon sa lolo nyo. Hindi naman naitayo ng tatay mo yan eh, namana nga eh. Kaya hindi mo rin paghaharian unless ipagmamana sa'yo. Ayun. Siyempre, kayong nakatira dyan, pwede mong hariin inyo yan. Ayun, sabi, may tindahan na ginagamit mo sa iba yan. Aba, siyempre, kung gumagamit ka ako. Ako ang gumagamit sa tindahan. Kaya inayos ko yung tindahan kasi ginagamit ko po, inuupahan ko. Parang ganito. Itong katawan natin, hindi atin. Pag wawasakin mo ang katawan natin sa pamamagitan ng mga bisyo, ba natural magagalit yung mayari ng katawan. Sino? Ang Diyos. Magagalit yan. Wawasakin mo yung kanyang paghahari, property niya yan. Dapat pangalagaan mo ang property mo na pinagagamit lang sa iyo ng Diyos. So, ngayon, nalaman natin na yung katawan natin dapat gagamitin natin upang ang Diyos ay mapapurihan o maparangalan sa pamamagitan natin kasi tayo ang gumagamit. Ako, kayo. Ngayon, ang ginagawa ng tao, imbis na gamitin ang katawan na pinagamit ng Diyos para sa Diyos, ang ginagawa, ginagamit yung katawan sa ibang bagay. O halimbawa, yung mga, pagbigay lang tayo in particular, droga. O, nagdodroga ka, ano mangyayari sa katawan mo? Di para sinisira mo, winawasak mo. Paghahari ng Diyos, ba't mo winawasak? Di po ba? O, kaya kung minsan sabi ko nga, pag bumili ka ng property, halimbawa magandang bahay, nagpatayo ka o bumili ka. Anong gagawin mo sa bahay mo? Hindi pa pagagandahin mo? Di po ba ganon? O, pinagaganda. Kasi nga, binili mo. Itong katawan natin, property ng Diyos, sa atin po, inassign yung katawan. Parang yung, di ba yung may mga artista mayayaman, bibili sila ng property sa ibang bansa, pero nakatira, caretaker. Anong gagawin ng caretaker? Siyempre, pangangalagaan niya po yan. Para pag pumunta yung amo, maganda yung bahay. Para simenteryo, bibili ka ng lupa, pag may namatay, sino mangangalaga doon sa patay mo? Hindi ba yung sa porturero? O, nakikita ko po, alam niyo yung sa side ng misis ko, ang hanap buhay po nila sa simenteryo. O, may kanya-kanya silang alaga. Pero patay yun. Yung lang nicho ba, pinagaganda lang araw-araw. Tapos sa isang taon, every undas, doon sila binabayaran. Kung magkano yung usapan. Kita nyo po yan? Kung walang pera, lilinisin ba nila yon? Hindi naman. Kasi walang pera. Ang doon, maganda no, pag alaga mo yan, pwede kang tumira doon. Kaya yung mga may bahay, swerte yung mga nag-aalaga dyan. Yun ang bahay nila. Bahay nila. Yung nicho. Ganun po doon. Kaya tayo, dapat gamitin po natin ang katawan natin sa karangalan ng Diyos. Tandaan niyo po, isa lang yung sinabi ko, is about drugs. Ang dami pa pong mga ginagamit ng katawan natin na hindi po ayon sa Diyos. Okay. Ngayon, ang papel natin ngayon, magbibigay karangalan sa Diyos. Ngayon, paano mo mapaparangalan ng Diyos? Siyempre, meron siya sinasabi si Apostol Pablo. Tignan po natin sa unang Tesalonica. Tignan natin Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola? Dito sa unang Tesalonica 5:16. Ito. Huwag ninyong 16. Magalak kayong lagi sa 17. Maging matyaga sa panalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ng ibig ng Diyos. Anong sabi ni Pablo?
Yung kalooban pala ng Diyos ay maliwanag. Anong nakalagay dito? Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang alin? Ang lahat ng pangyayari sa pagkatyaon ng ibig ng Diyos. Yung palang nangyayari sa ating mga buhay araw-araw. Dapat po pinagsapasalamat natin sa Diyos yan. Sapagkat yan ay kalooban ng Diyos sa atin. Ngayon, yung iba, hindi na po sila nagpapasalamat lalo na kung hindi ayon sa kanilang nararanasan. Magpapasalamat ka ba? Wala naman nangyayari sa amin. Oh. Paano mapaparangalan ngayon ng Diyos? Utos na magpasalamat manalangin. Kailan ka mananalangin? Kailan ka magpapasalamat? Halimbawa, pag binigyan ka ba ng regalo, doon ka lang magpapasalamat sa Diyos. Pag wala, wala na. Oh. Kailan ka lang mananalangin? Pag may sakit ka na, kung wala ka sakit, hindi ka ba pwedeng manalangin? Hindi po ganon. Para maparangalan natin ang Diyos, ang sabi niya, yan palang panalangin, yan ay kalooban ng Diyos. Kaya bilang tao na binigyan katawan ng Diyos, gamitin natin ang katawan yan. Una sa umaga. Paggising mo, pasalamatan mo muna ang Diyos. Ako ginagawa ko, pag nagising po ako sa umaga, doon pa lang pinasasalamatan ko ng Diyos. Hindi ko na, whatever, kung ano man yan. Basta, pag nagising po ako, ginising na tayo ng Diyos, pasalamatan na natin siya. Then, pag naghahanap buhay ka, pagpapasok ka, pag-aalis ka, manalangin ka, ingatan ka ng Diyos sa biyahe mo. Pagdating mo sa workplace mo, pasalamat ka, maayos ka nakarating doon. Kaya lagi ka nagpapasalamat. Kaya sabi, lagi kayo magpasalamat. Oh. Tapos uwi ka na naman sa trabaho. Pasalamat ka, nakaraos ka maghapon nang walang anuman nangyaring masama. Oh. Ganun rin, pag uwi mo, sumakay ka, magpasalamat ka, makarating ka sa bahay, pasalamat ka. Kapag ganun ang ginagawa mo, ang Diyos ay napaparangalan mo, kaibigan. Kasi yun ang kalooban ng Diyos Oh. Kaya nga tinuruan tayo ni Jesus. Ano turo ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka. Then, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Di pa ganun? Kaya abang nabubuhay ka, ang turo ni Lord Jesus, sundin ang kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Ito, pasalamat kayo. Ayon kay Pablo. Mahirap bang magpasalamat sa Diyos? Hindi naman. Pero bakit nakakaligtahan po natin yan? Sa totoo lang, talagang even ako mismo sometimes nakakalimutan ko rin yan Di ba, pag kumakain na ako, di man lang ako nakapagpasalamat, basta kumain na lang ako. Then bigla ako napapahinto. Hindi pala ako nakapagpasalamat ka ako. So, habang kumakain ako, ihinto ako, then magpasalamat ako sa Diyos at humingi ko ng sorry. Na hindi ko siya pinasalamatan, basta kumain na lang ako. Siyempre, nandun yung pagsisisi. Kasi Diyos po yun Yun ang nagbibigay ng hininga natin. Alam niyo po, kahit naghahano tayo kalusog, pag kukunin na tayo ng Diyos, kukunin yung buhay natin, wala po tayong magagawa. Kasi under control po ng Diyos ang buhay natin. Kasi nga, siyang nagmula ang buhay natin. Kagaya ng mga anak. Yang mga anak, regalo ng Diyos sa atin. Kaya dapat, pag nagkaroon ka ng anak, pangalagaan mo yung anak mo, ayusin mo. Kasi binigay ng Diyos sa iyo yan para pagyamanin mo ang batang yan. Hindi ginagawa mo pang kasangkapan ng bata para sa iyo sarili.
Naalala ko, merong isang bata, sabi niya, wala nang ginawa si tatay kundi gumawa ng anak eh. Samantalang wala siyang trabaho. Tayong mga anak ang naghahanap buhay para mabuhay. Alam niyo, nung narinig ko yun, parang may katwiran yung bata eh. Kasi bata pa lang, hindi siya mag-aral, naghahanap buhay. Hindi po, yung bata bigay ng Diyos sa'yo. Hindi upang gawin mong alipin. Ah. Anong gagawin mo sa bata? Pag-aralin mo. Patapusin mo sa kanyang hanggang makatapos siya. Kaya kung magloko siya, hindi mo na obligasyon yon, hindi mo na pananagutan yon. Pero pag hindi mo kinalinga yung bata na yan, may pananagutan ka sa Diyos. Kasi galing sa Diyos ang bata eh. Hindi dahil magaling sila magaling mo, kaya sila nagkakanak. Hindi. Marami pong magaling mo dyan, pero hindi nabubuntis. O naalala niyo yung iba, yung tanim, yung magpapata, ano ba yung tawag doon? O, di ba? Another method ng pagbubuntis ang ginagawa ng iba. Lalo na yung mga baby maker. Wala nangyayari pagtatalik pero nagiging baby maker sila. Yung semilya ng lalaki, itatanong kay babae. Di ba yung artista sikat ngayon, yung mayaman, yung sa pabango, yung ina-idol na si Sharon Cuneta, naalala niyo ba yun? Ayun po, lahat ng anak nyon. Oh, gawa sila sa abroad. Kasi nga, legal po yung baby maker doon. Kaya, pag makita niyo sa TV yun, malalaki yung bata. Mga mapuputi. Kasi foreigner po yung nanay. Ako, foreigner. Alam niyo naman, pagka foreigner, yung iba, negro. Di negro rin yung anak. Kaya yung anak po, binigay ng Diyos sa iyo. Kaya wala po siyang obligasyon sa iyo. Kung dumating ang panahon, yung bata rin, lumaki, naging maayos, nagkaroon din siyang anak, obligasyon niya rin yung anak na binigay ng Diyos na kanyang kakalingahin. Pero pag hindi mo po inayos yan, may kasalanan ka, ipananagutan ka sa Diyos. Kaya akala ng iba, yung iba, anak ng anak. Hindi nila iniisip, pagkatapos hindi naman nila makaya yung pangangailangan ng anak. Oh. Kaya nga sabi ng isang bata, bata pa rin ako noon nung narinig ng isang bata. Si tatay, kaya niya, gawa ng anak. Ngayon, tayo yung naghihirap. Siyempre, imbis na pag-aralin ng bata. Naghahanap buhay para mabuhay yung magulang. Kaya, ang Biblia po nagtuturo. Yeah. Nagtuturo. Kaya sabi ng Diyos, pasalamat kayo. At ang Diyos ang nagbibigay ng anak. Kaya, dapat natin pangalagahan ang bigay ng Diyos. Tingnan pa natin yung isang talata. Dito naman po sa chapter 22 ng Mateo. Anong sinasabi dito? Ito rin po pagmamahal din ito. Ganito po nakasulat sa chapter 22. Ito po. Sa chapter 22 verse 34. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. 35. At isa sa isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. 39. Ito naman ang pangalawa,
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Hindi ba itong katawan kong binigay ng Diyos, pinagagamit ng Diyos, inaalagaan natin? Paano mo mapaparangalan ng Diyos? Yung kapwa mo, gamitin mo ang katawan na yan upang maparangalan sa pamamagitan ng kapwa mo. Anong sabi? Oh, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, parang ganito, para madali natin makita. May kinakain ka. Ang kapwa mo walang kinakain at nangingi ng pagkain sa iyo at meron ka namang ibibigay. Di bigyan mo. Bigyan mo. Pag binigyan mo, kagaya ng iyong sarili. Sa ibang sali ng Biblia, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kumakain ka ng masarap. Hindi ka naman kumakain ng hindi masarap, puro masarap. Kasi nga inalagaan mo yung katawan mo na pinagagamit ng Diyos. So sa ibang tao po, pag nangangailangan, kung meron ka naman, ito, kung ano yung kakayahan mo, kung wala, di talagang ganun, wala eh. Pero sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Paano ipakikita ang pag-ibig mo sa kapwa? Yun nga po yung halimbawa, wala siyang makain, samantalang ikaw may kinakain. Di po ba? Yung iba naman, masyado na, marami pa silang drama. Yung pala, wala lang. Kaya ganun po, ang katawan natin ay pinagagamit lamang ng Diyos. Kaya abang nabubuhay tayo sa lupa, gamitin po natin para sa kanyang karangalan. Para sa kanyang karangalan. Hindi po sa karangalan ni Satanas o ng Diablo. Gaya ng ginagawa ng iba. Sabi ko pa, yung nagda-drugs. Wawasagin ka ng droga. Kaya nga, pag gumagamit ka ng droga, pwede kang asuntuin ng gobyerno. Dahil sa ginagamit mo ang droga. Bawal kasi. Tandaan niyo po yan. Kung ano po yung pinagamit ng Diyos, huwag po natin wawasakin. Hindi natin sisirain, kundi gamitin natin upang siya ay maparangalan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakahalaga pala na itong aming katawan na pagmamayari mo ay halagaan namin bilang property. Gamitin namin upang ikaw ay maparangalan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga kaibigan na nanonood ng video, sana po meron kayong napupulot, meron kayong natutunan. Galing naman po sa Biblia yung ginagamit natin na aral. Like and share, and share and share. God bless us all. Bye-bye. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po tayong kasama, baka akala nyo ako lang. Kasi ako lang yung nakikita ninyo. Okay, tingnan natin. Kung meron talaga. Diyan! Ayun! Meron pa ng tao. Ayan. Meron po, no? Sige po, hanggang dito na lamang, God bless us all. Bye-bye.